Kapapasok lang, grabe to. Si Vice President Sara lang nakakagawa nito. Nako. PBBM, kumpirmado na. Abalos, Torre, Marbel. Yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates. Yan mga kababayan, pero bago po natin simulan ang panoorin ng video ito, eto may i-share lang po ako. Patungkol po ito kay President Bongbong Marcos Jr., no? Patungkol kay Alice Go. Sabi po kasi ni PBBM, mananagot ang lahat ng sangkot sa pagtakas ni Alice Go, mga kababayan. So yan, very firm, very strong po ang kanyang pagkakasabi ng salitang ito. Pero teka lang, bakit biglang bumelta, biglang bumawi? Eto naman po. PBBM sa selfies ni Go. Kasama sina Abalos, Marbel at ilang government employees. We are selfie capital of the world. Yan mga kabayan. Although sinasabi na po ng ating ibang mga mambabatas na this is very unprofessional. Pero para po kay PBBM, walang problema. Basta si Abalos, basta si Marbel, no? Walang problema. Kaya it's alright na ganyan po ang maging actions, no, ni Marbel at Abalos towards Go. Kasi wala namang problema sa presidente natin kahit, di ba? Kahit harap-harapan na. Na masaya sila eh. Wala tayong magagawa diyan mga kabayan. Talagang ganyan po ang buhay. Nagkita-kita po sila eh. Kaya masaya po sila. Pero sana lang po hanggang sa huli, no? Talagang pangatawanan ng ating presidente ang very strong statement na ito na mananagot lahat ng sangkot sa pagtakas ni Go. Ayan mga kababayan. Ine-expect po natin na talagang may mananagot dito hindi lang po hanggang salita. Kasi marami na po ang nadamay pati Indonesia. Well, anyway mga kabayan, eto na, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos ang isinagawang tila masalimot na paglusob at pinasok ng Philippine National Police ang compound ng Kingdom of Jesus Christ para hanapin at halughugin ang nasabing 30 hectares property na pagmamayari ng Pastor Kibuloy at ang hindi pagsunod ng PNP matapos naglabas ng desisyon ng Regional Trial Court ng Davao. Vice President Sara Duterte binasag na ang katotohanan at nagsalita na hindi man pinangalanan ngunit sa pool sa kanyang pahayag ang PNP Torre, Marbel, Abalos at si Bongbong Marcos. Pero bago ang lahat mga ka-updates, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-updates, ito ang matinding pahayag ng pangalawang Pangulo kaugnay sa paglusob at pagkukob ng Philippine National Police sa compound ng KOGC na pinamumunuan nila Torre at Marbel sa utos umano ni Abalos at ni Marcos Jr. Kahit na naglabas ng desisyon ang Regional Trial Court ng Davao, ay patuloy pa rin ang isinagawang iligal umano na pagkukob ng PNP sa compound ng KOGC. Mali na mabalisa. Mali na matakot. Alam ninyo kung bakit pinadalhan kayo ng 5,000 na mga pulis upang inyong kausapin, upang inyong ipaintindi ano ang nangyayari sa ating bansa, nasaan na ang rule of law. Pinadala sila dito para takutin kayo. Pinadala kayo ng Diyos upang paunawain sila. If they come from a place of violence, the kingdom nation is the expert on peace. Alam ninyo iyan.
Dabaweños are peace-loving Filipinos. And in fact, hindi lang Dabaweños because the Kingdom Nation citizens can be found all over the country and all over the world. End quote. Kasunod nito ay humingi ng tawag ang pangalawang Pangulo sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at ayon pa sa kanyang inilabas na pahayag, and I quote, "Hinihingi ko ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta ninyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako. Kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for 9 days. Ang assault sa inyong Kingdom Nation, and I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang Pangulo at hindi rin maiwanan sa aking mga kasamahan sa OBP. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan." End quote. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa nga sa kanila. Mabuhay ka, Vice President Inday Sara Duterte. Straight from the heart ang mensahe nimo. Go for the President of the Philippines. We strongly support you. Ganda ng speech ni Vice President Inday Sara. God is with us. Who can be against us? That's very true. Ang gaba dili magsaba. Thank you. Mabuhay ka, Vice President Inday Sara. Ikaw ang kailangan namin na magiging isang tunay na leader sa bansa natin. May prinsipyo at paninindigan. Go, 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 Vice President Sara Duterte. God will protect you and guide you always. God bless you. Hindi ako Ayan, marami pong nagpapasalamat sa ating Vice President Sara Duterte, mga kababayan, at marami din po ang dismayado, may sama ng loob at wala ng tiwala sa ating presidente. No, kasi sa mga nangyayari dito sa Davao City, mga kababayan, para bang parang nung una dinideny pa nila na wala silang kinalaman, walang kinalaman yung palasyo, di ba? Sinabi po ni Abalos. Pero lumabas din po ang katotohanan, di ba? At sinasabi pa ni Torre, hindi po kami naghuhukay, wala po kaming dalang mga armas, sabi ni PBBM. So lahat parang puno ng kasinungalingan, no? Yung ginagawa nila diyan sa Kingdom of Jesus Christ. Ngayon, mga kababayan, parang ang lumalabas sa akin, opinion ko lang po ito, parang ang lumalabas, for example lang, nagkasala talaga si Pastor Apollo Kibuloy, mas masahol pa ito, mga kababayan, dahil sa paglabag nila, kasi sila, mga law enforcer, no? Law enforcer, dapat sila mismo ang nagpapasunod, nagiging model, no? Sa ating mga kababayan, to follow the law, diba? Pero sila ito mismo, matataas na mga opisyalis ng ating bansa, mismo ang lumalabag sa batas. Now, paano susunod? Paano susunod yung mga mamamayan natin, tayong lahat, no? Sa kanila kung sila mismo ay binaviolate nila yung sarili nating batas, diba? Ang batas naman ay para sa lahat, hindi lang para sa atin, kundi para rin sa kanila, para mayroon din po silang gabay sa mga anong gagawin nilang operasyon, di ba? Pero wala puro kasinungalingan. Nako. sasawa na pakinggan at panoorin si Vice President. Very humble, so proud of you. May our Lord God always protect and guide you. Di ka pababayaan ng Panginoon. God never sleep. Ipasa Diyos ang lahat. May hangganan din ang masama. Pusong tapat at kaisipang matuwid na taglay ni Vice President Sara ang kailangan ng sambayanang Pilipino. You are the wind beneath our wings, Vice President Sara Duterte. Sabay-sabay tayong lilipad at ihahatid ka namin patungo sa tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas. End quote. Palihog, manlingkod. Mga kaigsuunan kong Dabawenyo, ladies Vice and President gentlemen, Sara Duterte. mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat.
Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang aking pagpapasalamat sa Kingdom of Jesus Christ, sa inyong paanyaya sa akin na dumalo sa inyong 39th anniversary. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin personal. Ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakalaang halalan ng taong 2022. Ang susunod na pagpasalamat ay mula sa akin pa din, personal din sa akin, ang pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking trabaho noon sa Department of Education at patuloy na suporta ninyo sa aking opisina, ang Office of the Vice President. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Nasabi ko na po, unahin ko po muna ang mga naririnig ko. At narinig ko rin na nasabi ng membro ng Kingdom of Jesus Christ na sala mangunitanan ni Inday Sara, unidagan pa siya presidente, dili na magkalisod-lisod, ani. In another forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang desisyon ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for 9 days, ang assault sa inyong Kingdom Nation. At I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang Pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest, hindi ako matatalo. Walang kompetisyon, bakit ako matatalo? They may be a minority, they may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. Noong ako ay naging Vice President, isa sa lagi na problema natin, hindi lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response. So nung ako ay umupo, in-institutionalize namin
ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang delubyo, typhoon, pinaghandaan namin ang earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center? Ano ang dapat nating gawin sa crisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. Ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them. If they feel that they are persecuted, kahit kukunti lang sila, trabaho ko yan bilang pangalawang Pangulo. Doon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi nung isang kasamahan namin, doon sa USEC namin, sabi niya, USEC, ano bang matutulong ko kay Inday Sara? Naaawa na ako sa kanya. Sabi ko, tinanong ako ng USEC, sabi ko, excuse me, hindi ako kawawa. Hindi tayo kawawa sa Office of the Vice President. Dahil tatlong beses tayo kumakain araw-araw. Kung gusto natin bumili ng leche flan, meron pang leche flan. At ayaw natin ng leche flan, gusto natin ng ice cream, nakakabili tayo ng ice cream. Sabi ko, ito personal ko na experience. Kaibigan ko, 47 years old, sumakit lang ang likod. Anong sabi ng doktor? It's cancer of the bones, cancer of the lungs, cancer of the pancreas, cancer of the brain, all together in one person. Anong sabi ng doktor? 6 months na lang. Yun ang kawawa. Sabi ko, ang dami sa ating mga kababayan na nakakaramdam ng gutom dahil hindi na nila mabili ang pagkain sa sobrang mahal. So yan mga kababayan, speaking po doon sa sinasabi kanina ni Vice President Sara Duterte na may sakit, no, na kaibigan niya. So, ito i-connect ko lang mga kababayan sa nangyayari naman po ito sa reality. I don't know kung pati dyan sa mga lugar ninyo ay nagkukulang po ng mga bakuna, no? At mga supplies, no? Mga maintenance ng mga senior citizens, mga kababayan, at saka yung sa mga baby, no? Yung mga baby natin na binabakunahan, wala pong bakuna. At totoo po yan mga kababayan, dito po sa amin dito so, sa hospital, no? Sa General Hospital. Oh. Aminado po sila at sila mismo ang nagsasabi na wala pong 2 months na po. Ha? Na walang stock ang mga bakuna. Pero they are suggesting na pumunta sa mga private hospital, mga kababayan. Eh, ang mamahal eh. For example, yung sa rabies, mga kababayan, 9,000 ang turok. Oh. At saka yung sa baby, o yung penta vaccine. O pumapatak yata ng 5,000 pesos ang isang turok noon eh. Pero ang ano ko lang, point ko mga kababayan, bakit mayroon po ang mga private hospital or clinics, no? Tapos ang gobyerno wala. Di ba? Is there something happening, mga kababayan? Kung bakit sila meron at ang gobyerno wala? Wala naman pong problema sa logistic.
I think meron naman pondo ang Department of Health dito sa mga bakuna ito at mga maintenance ng mga senior citizens. Oh. 'Di ba? Kayo mga kababayan, dyan po ba sa lugar ninyo ay ganun rin po ang nangyayari? Para kasi nga nationwide na ito eh. Nationwide na ba itong pagkukulang or kulang sa bakuna at mga maintenance ng ating mga kababayan? Well, anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon, opinion, or kritisismo sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.